Praise God po, tayo pang lahat ay tumayo. Tayo pinagsimula sa ating panalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sapagkat dinako mo kami sa lugar na ito dahil alam namin may dahilan ka, Panginoon. At ang dahilan na yun ay upang marinig ka namin, malaman namin ang nais mo sabihin sa gabi na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, binubuksan mo na ang aming kaunawaan, Panginoon. Ano mang maririnig namin salita mo, Panginoon, Lord God, itititi mo sa aming mga puso, Panginoon, at maisa sa buhay namin ito. Salamat, Panginoon, sapagkat binubuksan mo ang aming puso, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil pinapatatag mo kami sa pamamagitan ng iyong salita at nilalapit mo kami sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, O Panginoon, dahil patuloy mo kami hinihipo, patuloy ka lumalapit sa amin sa kahit anuman, Lord God, na aming mga nagawa, sa aming mga nakaraan, Panginoon. Patuloy mo kami iniibig, patuloy ka, Lord God, na lumalapit sa amin at patuloy mo kami kinakatagpo sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya salamat, Panginoon, at ang tanging alay lamang namin sa iyo ay magpapurihan ka, sambahin ka, ang aming buong buhay, ang aming lakas, ang aming kaluluwa ay naalay namin sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat sa banal mong Espiritu na siyang nangunguna sa oras na ito. Salamat sa pagkilos mo, sa paghipo mo sa aming Panginoon. At salamat sa dadaling mong salita na may kapangyarihan na nagpapagaling, Panginoon, sa anumang aspeto ng aming mga buhay. Salamat, O Panginoon, at sa mga taong maaabot rin, Panginoon, ng video na ito, Panginoon. Sila nga rin, Panginoon, ay kakatagpuin mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, minsan pa sa iyo namin naalay ang pinakamataas na papuri, pagdakilan mo sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po pupulit at salamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Sige po, tayo po umawit at tayo po sumayaw sa ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Ama. Pupurihin pagsama, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan.
may kapupulihan, aming Ama. Hallelujah, Lord. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Ang puso ko'y inulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, papalikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y inulog sa'yo, Jesus. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalilikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Oh, aming Diyos, oh, puri ka man. Oh, dakila ka, Diyos, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Salamat, Lord, dahil narinig ko ka, Panginoon. Sinasamahan ko, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Karapat dapat kang purihin. Karapat dapat kang dakilain, Panginoon. Sambahin. Luwalhatiin, aming Ama. Oh, hallelujah. Sa gabing ito, patuloy ka namin inaalayan ng mga papuring awit, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy ka namin itinataas sa aming mga buhay, aming Ama. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinararangalan, Panginoon. Salamat po. Kung kaya, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat na salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay isabi namin. Amen. Praise God. Tayo pong muling kumulog sa Panginoon. Hindi tayo po sa kanyang pagbibay. Banal na Espiritu. Tunay nga po, Lord, Ikaw ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. At nilaya ka namin, O Diyos, na siyang pumilo sa pagkakataong ito. Ikaw ang aming naging tagapagturo. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga kaunawaan, spiritual unawa, at ang aming mga buhay, ang aming puso, binubuksan din po namin, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. Uma ako, O Diyos, binababa ko po ang sarili, Ikaw lamang po ang aming tinataas, Ikaw ang tinataas namin sa lugar na ito, aming Panginoong Jesus. Tunay nga po, Lord, pagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang mensahe mo sa gabing ito, nawa o God, ay ito, Lord, ay bibigay sa amin ng karagdagang kaunawaan, karagdagang sa aming pananampalataya, Panginoon Diyos. Mapagtibay, mapatatag ang aming pagtitiwala sa iyo. Mahal, lahat ng ito dinadalangin po namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Sige po, title po ng aking tuturo. Medyo, yan. Ang title ay, so yan, medyo mahaba po yung ating text. At kung si Pastor ay ninabot ng part 3, ito ay abutin ng part 4. Joke lang. So yan, coping with grief. Grief. Yan, grief. So ang grief o ang pigati ay bunga ng mga trahedya sa buhay. So sa Tagalog, grief is inagpis. Tama? O yun, dalamhati. Tama. Inagpis. Yan. Maaaring itong mag-lead sa ating malalim na kalungkutan. At dumadaan ito, hanggang tayo ay maging depressed sa buhay. So iba nagde-depress. Pagka naging matindi yung kalungkutan nila, ay nade-depress na sila. So yan, pag talagang hindi kinaya yung grief. At pag-aralan po natin yung isang tao sa Biblia, kilala po natin siya kapag siya sikat na sikat.
si Haring David. So, pag-aralan po natin yung dumaan na bigatin sa kanyang buhay. So, sa 2 Samuel, chapter 12, verse 15 to 25. Sige po, may mahaba po. Nang makauwi na si Nathan, pinahintulot ng Panginoon na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba. Nakiusap si David sa Diyos para sa bata. Nagayuno siya sa loob ng kwarto niya, natutulog siya sa lapag gabi-gabi. Pinuntahan siya ng mga tagapamahala ng kanyang sambahayan para pabangunin, pero ayaw din niyang kumain kasama nila. Ang ikapitong araw, namatay ang bata. Natakot ang mga lingkod ni David na sabihin sa kanya na patay na ang bata. Sinabi nila, paano natin sasabihin sa kanya na patay na ang bata? Hindi nga niya pinapansin ang pagdamay natin sa kanya noong buhay pa ang bata. Paano pa kaya ngayong patay na ito? Baka mo ano ang gawin niya sa sarili niya. Napansin ni David na nagbubulungan ng mga alipin niya, kaya pakiramdam niya patay na ang bata. Nagtanong siya, patay na ba ang bata? Sumagot sila, patay na po siya. Pagkarinig ito, bumangon si David, naligo, nagpahid ng mabangong langis, nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos, umuwi siya, nagbahain at kumain. Sinabi ng mga lingkod niya, hindi po namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-ayuno po kayo at umiyak. Pero ngayong patay na ang bata, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, oo, nag-ayuno ako at umiyak noong buhay pa ang bata dahil iniisip ko na baka kaawan ako ng Panginoon at hindi niya payagang mamatay ang bata. Pero ngayon patay na ang bata, bakit pa ako mag-ayuno? Mabubuhay ko pa ba siya? Darating ang panahon na makakapunta ako sa kinaroroonan niya pero hindi na siya makakabalik sa akin. Verse 24, dinumayan ni David ang asawa niyang si Bathsheba, nagsibing sila. Nabuntis si Bathsheba ng anak ng isang lalaki at pinangalanan nila siyang Solomon. Inahan ng Panginoon ang bata at nagpadala siya ng mensahe kay propeta Nathan na pangalanang Yedidiah ang bata dahil mahal siya ng Panginoon. So, yan po. So, mga backstory, bakit ito kaya nangyari ito? Dahil si David po ay nagkasala, naman po natin siya, di ba? Sa po ay nanalo niya dahil si Bathsheba ay may asawa pa ay nagustuhan niya, ay pinapuntan sa palasyo at sinipingan niya. So, nabuntis at para mapagtakpan yung kanilang ginawa, ay sinadya ni David na yung asawa niya si Urias ay mamatay sa labanan. So talagang sinadya ni David. Nilagay ito sa unahan para may dahilan si David, may dahilan siya na napatay siya sa labanan. Pero totoo, sadya ni David yun. So yun, backstory, alam naman natin yun. At yun ay hindi nalingid sa Panginoon. Diba? So siya ay kinompronta ng propeta Nathan at tawag doon, na-expose yung kanyang kasalanan ito. At dahil doon, nagkaroon ng consequences, marami, yung kanyang ginawang kasalanan ito. Actually, ang consequences po ng kanyang pangangalan niya is death, kamatayan. Dahil yun po ay according to the law of Moises. Sabi po ng Levitico 20, Gs, ang lalaking pangangalo niya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. So dapat talaga kamatay si David. Pero dito kinahabagan siya ng Diyos. Dahil kung na po nilagay dyan sa verse 13 and 14, ay inamin ni David yung kanyang pagkakasala. Sabi niya kay propeta Nathan, totoo po nagkasala ako sa Diyos. At pinagsisihan niya yun. Kaya sabi ni propeta Nathan, dahil dito ay hindi ka mamamatay. So, di ba? Grasya, habag, kanyang dapat mamatay siya, pero yun. Kaya, hindi siya niya mamatay ng parang. Pero, may consequences. Di ba? Pero, hindi siya makakaligtas sa pagdidisiplina at pagpapalo ng Diyos sa kanya. Ito po
sa mga unang talata po nito, sinabi ko ano yung mga mangyayari. Ito na nga po yung una, mamamatay ang kanyang anak kay Bathsheba. At talaga magkakaroon ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Diba? At yun po ang masakit. Si Tamar, si Amnon, kinikwento ni Brother Cedric dito, si Amnon, na kapatid, na anak ni David, ay yung kanyang kapatid na si Tamar, kapatid niya sama ay kanyang nirape. So nagalit sa Absalom, si Absalom kapatid na talagang kapatid niya tunay itong si Tamar. So pinatay niya si Amnon. At si Absalom tumakas, umalis sa palasyo. So napakasakit. Di ba? At ito, ang isasabihin sa pinakamasakit na nangyari sa kanya nang mamatay yung kanyang anak kay Bathsheba. So, andun yung kanyang pighati. At tingnan po natin kung paano niya to hinarap, kinaya, paano niya to naku. So, number 1 is by prayer and fasting. Di ko ata nailagay dyan. Prayer and fasting with petition. Panalangin na may pag-ayuno at may pagsusumamo. Sa verse 16, sabi doon, nag-iusap si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. So, instead na magmukmok lamang si David at hinintay na lang niya yung kahihinatnan na mangyayari sa kanya ay di ganun ang ginawa niya, kundi siya ay dumulog sa Panginoon, nalangin, nag-ayuno, nagpakababa sa Diyos. At the same time, sumamaw rin niya sa Diyos. So, nakikiusap niya sa Diyos. Sinebrate niya ang kanyang sarili, niwalay niya ang sarili, para siguro, muni-muni siya sa kanyang sarili, siguro iniisip na, bakit ko nagawa ito? Bakit ko nagawa ito? Mabigat, siguro talagang kanyang pagsisisi, kaya gano'n na lang kanyang ginawa, nag-ayun siya. At dahil dito, na-compose niya yung Psalm 51. Di ba? Tama po natin yan. Psalm 51, yung create in me a clean heart. A clean heart. Di ba? Sabi niya nun. Marahil iniisip din niya na mangyari sa kanya yung nangyari kay Saul, kay Saul, na umalis yung Espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya di ba sabi ko sa awitin, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. So sa grabe ng kanyang ginawa yun, naiisip niya talaga na baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Saul. Di ba? Alam naman natin yun, na umalis ang Espiritu ng Diyos kay Hari Saul. Kaya yun ang laman ng kanyang awitin. So talagang labis yung kanyang pagsisisi. And just for one sin, so sa isang kasalanan na yun, ay ang lawak, di ba? Ang lawak, o anong grabe, naging yung gravity nung effect nito sa kanya at sa pamilya na. Di ba? Nakita natin yun. At isipin po natin, sometimes gano'n din po sa buhay ng tao, sa buhay natin, na yung effect ng sin na yun, ay minsan ay di lang sa atin mismo nangyayari, may epekto rin po sa pamilya natin. Sabi ng Exodo 20, talatang 5, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak, hanggang sa ikatlo ay ikaapat na saling lahi. This is true. Amen po ba? Pero lagi po nating isipin, God is merciful and full of grace. Amen? Hindi dapat tayo tumigil sa panalangin. Huwag tayong tumigil, lumapit sa Panginoon. Huwag tayo, sabi nga ng sa Hebreo, huwag tayong tumiling lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos at doon ay kamtan natin ang kanyang awa at habag sa panahong kailangan natin ito. Hebrews 12 po yata yun. So, ganon. So, but this time, sa labis na pagsusumamot, panalangin ni David, nag-grant yung prayer niya ay hindi nangyari. Namatay pa rin po yung bata. Di po ba? So, nung malaman niya mamatay ang bata, tatay ng bata, anong ginawa niya? Ito, pangalawa, worship and submission to God. So, sumamba siya at nagpasakop siya
sa kalooban ng Diyos. Verse 19, napansin ni David, nagbubulungan ang mga alipin niya, kaya pakiramdam niya, patay na ang bata. Nagtanong siya, patay na ba ang bata? Sumagot sila, patay na po. Pagkarinig ito, bumangon si David, naligo ng bahid ng mabangong langis at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. So, siyempre, tagal na siyang di naliligo. So, nagbisa, bumangon siya, naligo, tagay ng pabango. And after noon, ay sumamba pa rin siya sa Panginoon. So, hinarap niya kung ano man yung bunga o consequence ng kanyang kasalanan. Yun nga, yung namatay nga po yung bata. At akala nung kanya mga tauhan ay, di ba, ayaw pang pabanggit. Dahil baka daw kung anong gawin ng hari. Baka ito ay mag-suicide, mag-victim sa sarili. Baka ito ay mag-rumitado, pati sila madamay. So, ma-depress ang gusto yung hari. So, nagkamali sila. Dahil si David ay naging kalmado lang. Kalmado lang siya. At yun ang kanyang ginawa. Siya ay sumamba sa Diyos at nagpagmumaba. At dito pinapakita niya, by worshiping God, by worshiping God, David showed his true humility. Yeah. So, di siya nagalit, di siya nagtampo kay Yahweh, di na ito question. So, talagang pinakita ni David kung ano yung kanyang character talaga, kanyang kababaang loob. Accepted na niya kung ano yung naging faith, F-A-T-E. Kung ano yung nangyari sa bata at nagpasaho siya sa kalooban ng Diyos. By worshiping God, David acknowledged the sovereignty of God. So, kilala niya si Yahweh, ayun niya, and he never questioned him. Di ba? At mababasa natin yan sa mga awitin niyang likas sa Psalm, kung paano niya kakilala ang Diyos, kung paano niya dinescribe ang Panginoon doon sa mga kinupost niyang awitin. At doon, makikita natin talagang kanyang respeto kung paano niya tinataas yung kadakilaan, yung sovereignty, yung kanyang kapangyarihan ng Diyos. Siya pa rin yung makapangyarihan ng Diyos at ganoon na lamang kanyang respeto. Pangatlo, by worshiping God, David acknowledged that God is just but merciful. So para sa kanya, tama lang yung nangyari. Dahil yun naman talaga ang hatol ng Diyos. At makatarungan talaga ang Diyos. Pero merciful din siya. Bakit? Kasi dapat, pati siya, dapat una pa lang. Ganyan na siya. Pero ginahabagan pa rin siya ng Diyos. Hindi siya hinayaang mamatay. Di ba? Sabi ng awit 103 verse 6 to 9, si Yahweh humahatol, ang gawat ay katarungan. So yan si Yahweh. Verse 8, si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Manayan niya ang magalit, hindi siya nagtatanim niya ang taglay niyang galit, hindi niya kinikip. So yan po si Yahweh. Ganyan din po sa ating Jehovah. Sabi nga ng Roman 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So tayo man, kabayaran ng lahat ng mga kasalanan ay kamatayan din. At yun talaga ang just, yun talaga ang hatol ng Diyos. At yun ang katarungan. Pero, sabi ko nga, mga bagay ng Diyos. Dahil tinanggap na ng Panginoon Jesus, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, ay natanggap natin ang kanyang pagpapatawad. Sa halip na tayong karoon ng kamatayan, sabi nga, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ang ating natamo. Amen po ba? So yan, pangatlo, anong kanyang ginawa? Yan, life's destiny is in God's hand. So, he believed that life's destiny is in God's hand. So, buhay at tadhana ng tao ay nasa kamay ng Diyos. So, naniniwala si David na ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos, hawak ng Diyos, yung tadhana, yung destiny. Alam ni David kung ang Diyos pwede niyang pahabain ang buhay ng bata. Di ba? Pwede itong gumaling at hindi ito mamatay.
Kaya nga, sabi doon, di ba? Kaya nga nananalangin pa rin siya, nakikiusap pa rin siya. Sabi niya, di ba? Verse 22, oo, nag-ayuno ako at umiyak nung buhay pa ang bata. Dahil iniisip ko na baka kaawaan ako ng Panginoon. At hindi niya payagang mamatay ang bata. Pero ngayon patayin na ang bata, bakit pa ako mag-aayuno? Mabubuhay ko pa ba siya? Darating ang panahon na makakapunta ako sa kinaroroonan niya, pero hindi na siya makakabalik sa akin. So alam ni David na nasa pilingan ng Diyos yung bata. Amen. At darating yung panahon, sabi niya, makikita rin naman kami doon. Diba? Makakapunta rin naman ako doon. Dahil doon din naman ang tungo ko. But this time, hindi na siya makakabalik sa akin. So, hindi na pwede pang mabuhay pa yung bata at that time. Kaya, siya na lang tutungo doon kung nasa aking bata. At yun yung sa kabilang buhay. So, naniniwala si David. Dito pa lang, alam na natin sa Old Testament, naniniwala pa rin si David na mayroong buhay, walang hanggan at mayroong second life. And that is doon sa ating Panginoon. Okay? So, pang-apat, bilis lang, no? He hold on to the promise of God. So, pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos. So, after mamatay yung bata, ay after itong malibing, siyempre nag-iinipis pa rin yung kanyang asawa, si Bathsheba. So sabi doon, ito'y kanyang dinamaya, naliw, at inagapay. So, nalo. At hindi niya inayaan na sila ay masukol ng anumang lungkot, hindi na inayaan si Bathsheba ay masukol ng lungkot at paghihinagpis. Dahil alam ni David na mayroong bright future sa kanila, dahil alam niya na may pinangako ang Diyos sa kanya, kasi may pangako ang Diyos sa kanya. 1 Chronica 22:9-10. Ngunit bibigyan kita ng anak na lalaki na maghahari ng may kapayapaan, dahil hindi siya gagambalain ng lahat ng kanyang kalaban sa paligid. Ang magiging pangalan niya ay Solomon, at bibigyan ko ng kapayapaan ng Israel sa kanyang paghari. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. So yan ang pangako. Magkakaroon siya ng anak na talagang magkakaroon ng mahabang kapayapaan sa buong Israel. At alam niyo po ba ang kahulugan ng Solomon? Solomon means peaceful. From the Hebrew word, shalom. So, shalom is peace. So, kaya nga bibigyan ko ng kapayapaan ng Israel. So, Solomon. At nangyari nga po yun, di ba? At siya rin na nagtayo ng templo. Balikan po natin sa verse 24 ng 2 Samuel. Dinamayan ni David ang asawa niya si Bathsheba, ito sinasabi ko. At nagsiping sila. Nabuntis si Bathsheba at ang anak ng isang lalaki. Pinangalanan nila ni siyang Solomon. Minahal ng Panginoon ang bata. At nagpadala siya ng mensahe kay Propeta Nathan. Ang Panginoon nagpadala ng mensahe kay Propeta Nathan. Napangalan ng Jedediah. O Yeh. Pag J niyo po kasi ang bigas sa kanila is Yeh. Jedediah. Jedediah. Ang bata. Dahil mahal siya ng Panginoon. Ano ba ang kahulugan ng Jedediah? That is a Hebrew word, means beloved of the Lord. Beloved of the Lord. So, pag natin nyo daw po yung Jedediah, which is Jedediah, o Yedi, Jedediah, D-I-H, which is beloved. Yung Dia, Yah, which is Lord. Kaya, beloved of the Lord. Kaya pwede niyong pangalanan yung anak no ng Yedi. O, diba? So, yung sinasabi naman natin lagi, we are the beloved of the Lord. Diba? So, yan. Ako ba kayo ng tip? So, yan. So, yan ang ginawa po ng Haring David na siya ay dumaan sa matingting
grief, bigatin ng buhay. So, conclusion. So, lahat po tayo ay dumaranas, at marahil tadanas ng mga trahedya sa buhay na magbibigay sa atin ng labis na bigatin at hinagpis. So, sabi nga, habang tayo sa mundong ito, talagang andyan yan eh. Dadaan sa ating buhay. At nakita natin to kay David at kung paano niya ito hinarap, paano niya ito kinaya. At ito ang itinuturo sa atin. Ito ang pinapakita sa atin ng Diyos. Prayer, worship, and submission to God. So, kuminsan naman, may nangyari sa trahedya sa buhay natin is because tayo rin naman may kasalanan. Tama po ba? Pero meron naman din minsan magtatanong ka, ano bang nagawa ko, bakit nangyari ito? Example, si Job. Diba? Napakabuting tao ni Job. Pinagmamalaki ng Lord. Pero pinadaan siya ng Panginoon sa napakatinding bigatin ng buhay. Pero wala siyang naisip na kasang nagawang kasalanan. Kahit naman tayo, hindi natin maisip anong nagawa ni Job. Pero dumaan siya sa ganung bigatin. Ito si David na may nagawa sa kasalanan, kaya sa pinadaan ng Panginoon sa ganitong bigatin. Siguro sana nagigis yung ibig ko sabihin. Whatever man mangyari, same lang yung ginawa nila. Si Job, nanalangin din siya, sumamba sa Diyos, at nag-submit sa kalooban ng Lord. Ganun din ang ginawa ni David. So, kayahin po natin sila. At lagi po nating alalahanin at pang-awakan po yung pangako ng Panginoon sa atin. Talaga namang tumadaan tayo sa pagsubok na ito, pero hindi naman talaga niya tayo iiwan. Lagi naman din siyang nakabantay. At itong verse na ito yung natin mapanghahawakan. Last verse po. Isaiah 41:10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. So, yan po ang pangako sa atin ng Panginoon. At sana po ay meron po tayo napulot, meron tayo natutunan sa pangyayari ito sa buhay ni David. Sige po, tayo sa dito manalangin. O Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga pangyayari sa Biblia, Panginoon, sa mga taong ito. Na kung saan ay may tinuturo ka, Panginoon, para sa amin. At salamat po, Panginoon, sa mga taong ito, kundi dahil sa kanila, Panginoon o Diyos, ay di namin makikita, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung paano ka gumagalaw, kung paano ka kumikilos sa buhay ng tao, Panginoon. Salamat, Panginoon, o God, sa buhay ni David. Nawa, o God, ay kung kami man ay dumaan sa matindi at trahedya, bigati ng buhay, Lord, ay ito ang gawin namin, Panginoon. Kami dumulog sa iyo, lumapit sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon. Magpasabog kami, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon God. At alam po namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayaan, at naroon, Panginoon, ang iyong paggabay, Panginoon, upang malampasan namin, makaya namin, that we can cope, Panginoon, with this kind of grief, Panginoon, sa buhay. Salamat po muli, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Kayo po, O Diyos, ang patuloy. Kayo po ang magtanim nito sa mga puso namin, Panginoon. At ito ay lumago sa aming buhay. Salamat po muli, Panginoon. Kaya nga po lahat ang walatian, karangalan, isa'y lamang po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Sino
sa inyo dumanas ng pighati at kalungkutan sa buhay. Alam niyo po, minsan talagang ninalo ng Panginoon na tayo po ay dumanas ng ganyan, hindi para isarado niya ang langit para sa atin, kundi nais ng Diyos na natutunan po natin na tayo pa rin ay patuloy na magpakumbaba sa kanyang harapan. Manalangin, magpasalamat, kahit na masakit yung ating pong nararanasan. Lahat naman tayo, wala ka lang ng mahal sa buhay, talagang napakasakit. Magigrip ka talaga. Pero kapag nakita mo naman yung kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa atin, walang dahilan para hindi tayo sumamba sa Kanya, walang dahilan para hindi tayo manalangin, walang dahilan para tayo ay magpuri sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Haring David, although siya po ay nanalangin at nag-ayuno, natural lang. Pero mapansin po natin na nag-ayuno siya at nanalangin nung hindi pa niya alam na patay na ang kanyang anak. Pero nung nalaman niya patay na, ano ginawa niya? Naligo, nagpabango, nagbihis na maganda. No, hindi siya yung pinakita niya na siya ay lugmok na lugmok. Siya ay, kumbaga ay, parang wala na. Wala nang buhay para sa kanya, pero nandun pa rin. Sapagkat nandun ang pagsama ng Panginoon sa kanyang buhay, nandun ang pag-alala ng Diyos sa kanyang buhay, nandun yung pagkalinga ng Diyos sa kanyang buhay, at alam niya ang Diyos ang bibigay ng kapayapaan para sa kanya. Sa lahat ng nangyari at naganap sa kanyang buhay. Ganun din po sa buhay po ng bawat sa atin. Hindi tayo nag-aayuno para tayo ay mamighati, kundi ginagawa natin ito para maluwalhati ang ating Panginoon. Amen po ba? So, makita po natin yung tatlong bagay natin po natutunan. Ano po? Ang sabi pong gano'n ay kinakailangan, na makita po natin na kung paano siya nagdalamhati at ginawa niya ito, nang ginawa niya siya po ay nanalangin at nag-ayuno sa Panginoon, at siya po ay sumamba at nagpakumbaba. Hindi tayo daraan sa mga paano na ito para tayo magmalaki, para manisi, kundi pinakikita sa atin dito na pinakailangan tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Aminin din po natin na tayo pinagkamali, tayo nagkasala sa harapan ng Diyos, at matutunan natin na magpakumbaba sa kanyang harapan. At ano pa po? At alam naman po natin na ang buhay po ay wala sa ating kamay, kundi nasa kamay ng Panginoon. Ano man po yung hawak niya, ang buhay ng bawat isa po sa atin, wala tayong magagawa, wala tayong may pagmamalaki sa ating pong buhay, sapagkat ang buhay natin nasa kamay lang ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sisihin yung ating kapwa, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos o sino pa man. Wala tayong magagawa dahil nasa kamay ng Panginoon ang ating pong mga buhay, maging ang buhay ng ating pong mga mahal sa buhay. At ano pa po, ang sabi pong ganoon ay kinakailangan din po panghawakan din natin yung pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Alam naman natin sa ating pong pagdulog sa Kanya, alam ng Diyos ang ating puso, alam ng Diyos ang ating pong hiling, alam ng Diyos ang ating pong panalangin, alam ng Diyos ang lahat sa atin. Kaya nga panghawakan po natin kung ano ang nais at kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yun lamang po.
binibigyan ng inspirasyon na support sa mga lingkod ko na namin ko. Na ginagamit ko ang may paris kami na magpatuloy sa buhay ng pananampalataya. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe mo mula sa lingkod na si Pastor Tim. Pagpalain mo po ang buhay niya. At patuloy po namin itong lamlamin sa mensahe ng gusto. Tuloy po na ang bawat isa ay hindi accepted sa mga pagsubok na ito, sa mga pinhati at dalaghati. Ang lahat po ay nakakaranas sa mga bagay nito. Ngunit kailanman, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pamamayaan. Maraming pong salamat, Panginoon. Honor God, at lalim your God, at patuloy natin kayo pasasalapan ng kapanggalan. Dahil kayo ay Diyos na higit na makapangyarihan, higit na nakaalam ng lahat sa amin. Wala kami may tatago sa iyo, Panginoon. Tuloy po na narapat naman kayong sambahin, narapat po kayong walhatiin, narapat sa iyo ang samba, Panginoon. Naniwala ko sa pagkitayin ilaw mo upang malambahan sa iyo, upang magiging sa iyo na may kababaang mo. Kulay at kapat sa pagkakitaw ng Diyos na kapat sa amin. Muli ka sa ilahin ka o na sinabito, maraming salamat mula po kasi ito at sa aming pahuli, muli mo kami samahan ng pinyaman at ang aming po sama-sama habang konting oras sa aming sasaluhan niyo po. May sa inyo pa rin sa lugar nito. Muli ka sa ilahin ka at sa aming sausalanin sa mataas mo kawalan. Sa kawalan ni Jesus. Amen. Sige po, muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Muli po natin siya umitan, ulitin po. Sa